Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Old apartment. Hi, ako nga pala si Ryan, isang college student. At napagpasyahan ko ng araw na to na bumiyahe patungo sa apartment na nakita ko lamang sa Facebook. Year 2012, nangyari to at based on my true story. At nung time na yun, pagbaba ko, naglakad ako agad patungo dun sa mismong apartment. At syempre habang naglalakad, iniisip ko kung ano itsura ng apartment na yan. At nung nandun na ako, meron isang babae na nagbukas ng pinto at siya daw yung landlady. At tinuro niya kung saan mismo yung kwarto ko. At hindi ko inaasahan na ganito pala mismo yung itsura ng kwarto ko. No choice nandun na tayo. Nung una, nag-alinlangan na ako kasi hindi ko expect na ganito lang pala. Dahil unang gabi ko sa apartment na yun, hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Hindi ko alam, parang ang bigat. Parang hindi ko alam, parang laging may nakatingin sa akin. At pagbukas ko ng mata ko, nakita ko yung orasan, 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Pero hindi na ako makatulog, kaya naisipan ko, magbanyo na lang. At nakita ko yung babae naglalakad papasok ng banyo. Kinausap ko siya, sabi ko bakit hindi ka rin ba makatulog kagaya. Nagulat ako kasi hindi niya man lang ako kinausap o kinubuan. Balik ko magbanyo, natulog na ako. Nang umaga, nakasabayan ko yung isang babae. Kasama ko pala yan sa apartment. Lahat kami na nandun, mga estudyante, may mga lalaki, may mga babae. And tinanong niya ako, kumusta daw ba yung naging tulog ko? Ilang daw ba ako? At nakwento ko nga sa kanya na hindi maganda yung pakiramdam. At ngayon, pumasok na ako sa banyo para maligo. Wala naman akong naramdaman nung una. Pero, ito na. Pagkatapos ko maligo, bubuksan ko na sana yung pintuan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mabuksan. Parang may pumipigil, parang may humihina sa labas. Sumisigaw na ako, nahingi ng tulong, pero wala talaga. Grabe, takot na ako nung time na yan. Kaya ginawa ko, nagdasal na lang ako para mabuksan at nagulat ako biglang bumukas. At grabe yung pawis ko, tagaktak talaga. At nagulat yung isang kasamahan ko na lalaki. Sabi niya sa akin, bakit daw po ako pawis na pawis? Ikakaligo ko lang naman. Pero hindi ko na lang kinento sa kanya, baka matakot. Pagkatapos ko magbihes, pinuntahan ko agad yung landlady namin. Kinento ko sa kanya yung nangyari sa akin sa banyo. At nung una, dinatawanan lang niya ako. Pero, eto na yung kinabigla ko. Dahil meron siyang kinento sa akin na hindi ko talaga makakalimutan. Alam mo ba, Iha? Meron mga sabi-sabi daw dito na itong kinakatayuan mismo ng apartment na ito ay dating bakanteng lote. At ang isa pa na balita, dati daw tatapunan daw ito ng mga taong nabibiktima ng rape. At yung mismo magpapakita sa iyo ng babae ay isa rin siya sa biktima ng rape ng panahon yun. Kaya ng oras na yan, natakot talaga ako ng sobra. Baka maulit-ulit yung nangyari sa akin. Kaya sinabihan ko na lang siya na aalis na ako sa mismong apartment.